Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. Isa na naman magandang kwentuhan na meron tayo ngayon dahil eto, marami nagtatanong sa amin ano daw ba yung mga benefits ng VZP or ng health insurance dito. So pag-uusapan natin yan dahil may kasama tayong guest na magde-describe sa inyo kung paano yung naging proseso, gaano kaganda ang benepisyo dito ng health insurance. So abangan nyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. Okay! Ayun pala. Maraming salamat, Japs. Yes. Japs, di ba? Yeah, Tama. Japs. So, today, kausama ko si Japs at siya ang willing mag-share kung paano yung sistema ng health insurance dito. So, Japs, before we will go on sa insurance topic, no, bigyan mo muna kami ng idea paano ka ba nakarating dito. Aeroplano. De, joke lang. Nag-layover ka sa... De, joke lang. From Malaysia. 4 years ako sa Malaysia. Then, naka-chismis ng hiring dito sa Borno, Czech Republic. So, nag-apply online, direct, which is, okay lang sabihin yung company. No? Sa AT&T, 2022, nag-apply ako online. Yun, pumasa sa awa ng Diyos. Tapos, 2024 ako. Since 2024 ka dito. January 2024 ako dumating dito. Yun. So, direct hire ang binayaran. So, lahat din, pati flight, nire-reimburse nila sa amin. Galing, kasi reimbursed lahat ng ginastos nyo. Parang... Buti na lang. Oh. Tapos, so, nagtatrabaho ka as Technical support sa telecom company. Yes. Dito sa Borno. Okay, so kamusta yung... Aayusin ko yung internet, no? De, joke. So, kamusta yung transition mo from Malaysia to dito sa Czech Republic? Naku, ang hirap. Ang hirap ng adjustment. From Malaysia, kasi masaya sa Malaysia eh. Parang, Iba yung parang ka nasa lifestyle. Pinas. Kumbaga, Asian, pati pagkain and all. Pagpunta dito, January, ayun, na-culture shock ako eh. Malamig, tapos walang, syempre madilim kasi di winter. So yun, medyo na-depress ako. Depression is real here in Borno, Czech Republic. Kasi iba yung tao, iba yung culture, iba lahat. Tapos mag-isa lang ako. May mga Pinoy, pero syempre kasi iba pa rin talaga pag sa Asian country. So, may mga kaibigan ka naman dito. Pero syempre, may mga kanya-kanyang buhay din sila, di ba? Meron naman akong kaibigan, kahit mukha akong... Joke lang. Si Jackson, napakabait na kanina lang nagkakwentuhan kami. Pag nakilala niyo siya, mabait po siya. Hindi po siya nangangagat. Kaya kinakabahan ako sa camera eh. Anyway, so, ang pinaka-main focus natin ay sa VZP. Kasi hindi pa namin nadidiscuss yan dito sa diary, no? So, bigyan mo lang kami ng konting istorya kung paano ka napasok sa, paano ka na-involve sa sistema ng VZP, paano mo na-discover yung system nila dito. Paano yung nangyari? Or maybe yung diagnosis na nangyari sa'yo. Yung last February kasi, nagtatrabaho ko, yun nga, nagpapalpitate na ako. Kala ko, stress lang. So, pumunta ako sa ER. So, pagkatapos nun sa ER, nakita nilang na abnormal nga yung ECG ko. So, nagstay ako sa ER ng 3 hours. So, akala ko magbabayaran na din ako upon admission sa ER. Wherein, wala naman. Pinasend mo lang yung health card, yung VCP health card, tsaka passport. So, ginawa nila lahat. Wala kang binayaran, wala ako lahat. Unlike sa iba, di ba? Na bago ka i-check down payment muna sa ER and all. So, dito wala lahat, talagang kinovered nila. 3 hours ako doon. Tapos, ayun nga, nakita na may something wrong sa heart ko. Pero hindi nila ma-diagnose pa talaga kasi kailangan ko ng cardio. So, nirefer ako sa cardiologist. Doon nakita, kasi ginawa sa akin echocardiogram, tsaka ECG pa din. So, nakita nila na, ang tawag doon, mitral valve regurgitation. Yun yung diagnosis Yun yung sa'yo. diagnosis sa akin na yung sa mga hindi alam na yung ano yun, nagba-backflow kasi yung dugo pabalik sa puso ko. So, once na nag-pump, dapat, di ba, ma-distribute siya sa buong katawan. Sa akin, bumabalik pabalik sa puso.
Loyal yung blood ko. Sana lahat bumabalik. Loyal. Loyal ang dugo po niya, bumabalik sa puso niya. Bumabalik sa puso ko. Wherein hindi dapat siya loyal. Dapat, Abnormalities yun sa abnormalities. puso natin. Dapat yung ma-distribute. So yun, kasi mula bata pa pala ako niyan. Yun ang sabi ng doktor na hindi lang na-diagnose agad. Kasi syempre, parang cancer siya, parang late mo na siya malalaman or madadiagnose. So ngayon ko lang nalaman na may ganun pala ako ever since nung bata pa. So nalaman mo lang yan nung naramdaman mo yung iba yung kabog ng dibdib mo, yung heartbeat mo, parang ganun. Oo, kasi or parang- pain. Anong naramdaman mo nung mga panahon na yun, bago ka na-ER? Parang may lalabas na tao sa dibdib ko kasi. Parang dysmenorrhea pero sa dibdib. Parang may lalabas na pero may kumakatok dito kasi sabi ko, Para ka sinusuntok. sabi ko, come in. Hindi, kasi sinusuntok yung dibdib ko, talagang sobrang sakit. Tapos, di ka makahinga, parang may nakadagan. Pero dati pa, may nararamdaman ka ng ganun or Meron, nawawala-wala. On and off. So sa parang kala mo stress lang, pero iba pala. Yun. So, sa mga nakakaramdam nun, huwag niyong ipagsawalang maliitin. bahala. Kasi, mahirap. Kasi minsan, akala natin anxiety, stress, puyat, pagod, di ba? Hindi, marami palang pwedeng maging, sakit sa ganyan. So, sa akin, yung sad to say, puso talaga yung tinira sa akin. So, ang ginawa, ayan, covered naman siya ng cardio, lahat ng procedure. Tapos, na-refer ako sa St. Anne's. Dito sa hospital, dito, malapit lang, 5 minutes. Para sa cardio. Para sa operation na. Kasi Okay. na-diagnose na ako ng mitral yeah. valve. So, April ako na-diagnose noon. Tapos, syempre, pipila ka pa rin kasi hindi pa naman siya ganong kalala. Pero, nung nasilip ako sa St. Anne's, dapat kasi noon hindi pa July ako sa surgery. Medyo marami pang nakapila. Siningit ako kasi yung regurgitation sa puso ko, nung sinilip ako sa ospital, medyo malala na siya. So, malami na yung bumabalik na dugo sa puso ko. Parang 60% na ng dugo ko bumabalik. Oh. So, it can lead to heart attack. Yun yung acute na Oo. diagnosis na. Yun. Okay. So, kasi nakita nila yun, sinuksukan ako ng tubo sa bibig ng gising. Walang anesthesia. Spray lang. Parang yung Pampamanhid lang ng, pero, talagang, Mahaba yun, ha? mahaba, tas mataba. May Hindi camera. Hindi tayo sanay doon. Okay. Hindi po kami sanay doon at hindi po namin gusto yun. So, sinuksok siya 3 beses kasi hindi mapasok nga. Pero yun ang pinakamahirap na pinagdaanan ko aside from surgery, yung esophageal, gano'n. Parang yun yung procedure. 3 beses na tinry isaksak sa lalamunan ko. Kasi hanggang dito yung sa puso eh. May camera siya sa dulo. So, ayun, kailangan, sabi ko nga, baka pwede bang isedate ako or what. Pero sabi ng surgeon, just making you strong. So, kasi hindi lang ito yung pagdadaanan mo. Marami ka pang pagdadaanan. Kasi nandun yung surgeon ko eh, that day. So, sige, just swallow it, gano'n. So, lunukin mo lang. Sabi ko, sige na nga, lunukin na natin. Yung tubong mahaba. Ang haba, ramdam mo talagang pumapasok dito hanggang sa dibdib mo, tapos hiniga ako. Doon pinakita sa akin na ito yung dugo. Papakita na lang talaga sa'yo. Ang galing ng mga surgeon dito tsaka ng doctor, in fairness sa English speaker sila. yung doctor. surgeon. Yung surgeon. Sad to say, mga nurses, Google Translate is the key. Pero at least yung surgeon mo is ma-explain niya ng English. Na-explain niya. So, pinakikita sa'yo na ito yung dugo, pabalik-balik sa puso mo. Sabi ko, oh my God, ba't siya pabalik-balik? Loyal na loyal to ah. Ay, hindi, pero pwede daw talaga ma-heart attack ako pag talagang sumobra yung balik ng dugo. Kasi medyo 50 to 60% yung bumabalik. Pag yun nag-increase na mga 80%, Yun yung heart attack talaga. yun ay magiging cardiac arrest ka nan. Kasi hindi dapat siya ganon. So, dapat instead of August or September pa ako, pinakita sa akin yung list mismo ng surgeon. Marami talagang nakalinya. Pero akala ko, since foreigner tayo, akala ko baka hindi ako ipa-priority. Pero ano sila dito, as in, Parang mas concerned sila basta sa concerned sila. kalagayan ng tao. So sabi niya, minove ko tong isang tao na to para sa'yo. Pinagpalit nila yung schedule wherein
ano yun siguro parang local kasi yung pangalan, walang A, E, I, O, U eh. Diba? Puro ganun lang. So, joke lang. Sabi ko, yan ako ng July 16. So malinaw na wala silang pinapanigan, hindi Wala, sila wala. bias sa kalahi nila dito kasi nagbabase talaga sila sa condition ng pasyente. Kung alam nila na nasa critical na condition na ito, ipa-priority nila yan. So wala pong ano dito kung foreigner ka man or local ka man or turista ka man siguro no, walang ganun. Walang discrimination. Walang discrimination dito. So, talagang July 10 ako na-admit. Kaso, ang ginawa yung surgery ko July 16 kasi nga may mga pre-test pa eh. So, maraming tests as in, syempre puso yan bago nila ako ilagay sa table, lahat kailangan clear. So, July 16 ng umaga ako sinalang 7 a.m. Nagising ako, kinabukasan na. July 17 ng mga 9 a.m. More than 24 hours kang tulog. So, nagising ako sa resuscitation area, hindi sa ICU. So, they about to wake me up kasi medyo matagal na akong nahihimbing sa tulog eh. So, buti na lang nagising ako. Tapos yun, after nun, nilagay nila ako sa ICU. Sobrang ganda ng ospital dito. Sobrang linis, sobrang organized. Tapos nung nilagay nila ako sa ICU, 3 kami. Kaso ako yung pinakabata. Ako yung junior doon eh. Ang mga kasabayan ko, mga senior citizen. Sige, 70, 80 years old yung katabi ko. Ako lang yung mag 38 lang ako that time. Uy! Nadulas. Uy, sorry. Okay, so wala pa po siyang 40. Ay, ganun. Mag-40 ako this next month, August. Okay. 40. Uy, bakit hindi naman tayo mukhang 40? Life starts at 40. Ito ka nga mukhang daw. 28 eh. yung 28. Maraming hindi maniniwala. O hindi, pag nakita niyo siya sa personal, mukha talaga siyang 28. Ayun. Okay. So, tapos, nung nasa, resuscitation area, tama ba? Resuscitation area. Tapos, ICU. Tapos, nasa ICU ako 6 days. Unstable kasi ako. So, mababa yung BP ko noon. Sinalinan din ako ng dugo na nasa ICU ako. And to think lahat yan kinovered ng Wala kang binayaran VCP. ni 5. Para ako nag-check-in sa hotel, lumabas sa hotel na walang bayad. Meron ka lang tubo. Oo, may, Naoperahan ka lang. may freebies. Meron ka lang mga freebies. So, sa ICU, to 6 days, to think ka sa iba yan, sa ibang bansa. totoo. Or kahit sa atin na lang. Pag nasa ICU ka, milyon ang gagamitin mo. Dito, kahit piso, kahit nga 1 check rounds, wala akong ginastos eh. Ano sabi sa'yo ng doktor mo? Ha? Ikaw bahala. Gusto mo ditong hiwa o dito? Okay, bakit? Kailangan 2. Isa-isa lang. Pero lahat kinover talaga nila. Kung wala kang insurance, 450,000. Yung surgery pa lang. Wala pa yung doctor's fee, wala pa yung mga room and board, yan, wala pa yung mga ganyan. So, pero imagine mo sa Pilipinas or sa ibang bansa na kung wala kang insurance, paano yung walang pera? Diba? Paano yung walang trabaho? Mamamatay ka na lang, gano'n, no? Grabe, ang ganda talaga ng VZP dito. Minsan hindi natin na-appreciate yung VZP eh. Kasi malulusog tayo, walang karamdaman, walang aksidenteng nangyayari. Kumbaga wala tayong problema eh sa physical body natin. Pero pagka nandiyan na yung biglaan, gaya sa'yo, unexpected, na meron na pala yun, existing na pala, hindi lang sa'yo na, hindi ka lang na... Binabaliwala ko lang kasi. Binabaliwala mo lang, hindi lang nadadiagnose sa'yo. Pero because covered ng VZP. May VZP ka, VZP holder ka, kinovered nila yung gastos, no? So, napakaganda. As in, wala talaga akong binayaran. Tapos sa gamot, pasalamat na lang din ako sa company ko sa AT&T. Kasi may Benefit Plus card kami. So, hindi ko nagagamit yung Benefit Plus card. Yun yung ginamit ko pambili kong gamot. So, wala talaga akong ginastos on my own pocket. Bigyan linaw lang natin yan. Yung lahat ng gamot and medication and surgery sa hospital, Covered. Covered na VZP. Covered. Pero yung once outpatient ka na, you yun need to yung- buy. Okay. Pero hindi ko pa rin siya binili kasi points ko yun Dahil sa sa- AT&T, sa Okay. company ko. Okay. So, good thing na yung lahat ng gamot ko, na-covered nung points ko na nandun sa Benefit Plus. So, sobrang thankful ako dito na napunta ako sa Borneo. Kasi kung nasa Malaysia ako, mayroon kasing limit eh. Yung health insurance sa Malaysia, 15, yung coverage niya parang hindi ganun kalawak. 15,000 ringgit lang. Kumbaga, i-convert mo siya sa peso, nasa 200,000.
So, hindi, may babayaran ka pa rin if in case doon ka na surgery? Na-surgery din ako sa Malaysia. So, hindi rin siya na-covered lahat. Nung nag-out of pocket ka, syempre, hanggang dun lang yung max. Dito kaya nagulat ako, walang Alam ko, limit. Meron naman, pero million ata. Million ba? As far as I know. Pero, Talaga? i-research natin yan. Sana, huwag na. Ayoko nang Wag na, gamitin. tama na yan. Tama na yan, sapat na yan. Okay na po tayo sa paggamit ng VCP. Nagsashare lang tayo kung gaano kaganda yung Yeah. yung health card ka. So i-maximize nyo. Wala namang masama magpa-check. So, Binabaliwala mo dati. kasi, di ba, syempre, nagtatrabaho tayo lahat dito. Tapos, ang dami nating problema sa bahay, sa Pilipinas. So, sabi ko, shit, parang stress lang ako nito. Sabi ko, siguro ipahinga ko lang, ganyan. Pero hindi na normal yung, halimbawa, naka-share ko lang yung naramdaman ko before. So, makahiga ka, yung maririnig mo yung puso mo. Kasi di ba, dapat hindi mo siya naririnig. Sa akin, naririnig ko yung tibok ng puso ko, tapos Sobrang lakas ng tapos heart rate mabilis. talaga. Mabilis yung heart rate. Parang abnormal yung heart rate talaga nakahiga ka, pero para kang tumatakbo. So, hindi normal yon pag ganon. So, parang pati nahihilo kayo. Kasi may pagkahilo ako minsan eh. Yung akala ko, parang Kulang sa vertigo tulog lang or or kulang ano. sa tulog lang. Umiikot yung paligid ko minsan na mga 1 minute. Matagal na yun ha, naiikot yung nahihilo ka. Parang nasusuka ka na hindi mo maintindihan. So, basta tsaka pag nakaramdam din kayo ng manhead going dito sa shoulder, pababa, pwede na rin kasi yun na signs ng ma-heart attack ka na rin. So, maraming signs ang chest pain, shortness of breath. So, marami ako naramdaman na hindi ko, alam mo yun? Parang abnormal. Hindi siya normal na pakiramdam sa parang katawan. sabi ko, sige, baka ipahinga ko lang. Pero nung time na yun talaga, nagko-calls ako nun eh. So, nagtitake ako ng calls. Sabi ko, hindi na to normal. Parang di na ako, 11, ang dandanda ko yun, 11:30 ng gabi pa yun ha. Sabi ko, hindi na to normal. Hindi ako marunong magpunta ng ER mag-isa. Pero nakayanan ko pang maglakad. So, hindi ka tumawag sa ambulance? Hindi. Oh. Nilakad ko. Naglakad ako, tapos pumunta ako mag-isa. So, syempre, as an OFW, mag-isa ka. Ayaw mo maka-istorbo ng ibang tao makaabala ng na, ibang tao. uy, ano mo ako dyan, samahan mo ako dyan, samahan mo ako doon. Nung time na yun, syempre, may mga trabaho din yung mga kaibigan ko. So, mag-isa akong pumunta sa ER, tapos in-inform ko na lang sila kasi doon ako sa FN Bourne na nagpa-ER nun eh. So, katapat lang ng AT&T. Okay. So, alam naman Malapit ng mga lang. kaibigan ko, nag-inform ako. Pero sabi ko, wag na kayo pumunta kasi lalabas naman na ako. Mga 3 hours lang naman ako doon. Tapos, yun. So, sobrang i-maximize nyo yung mga health nyo, sa health insurance nyo. Kasi, hindi dahil, parang hindi pa malala, hindi kayo magpapacheck. By the way, isang reminder pala yan, no? Pwede kayong magpa-annual physical exam. If any case na gusto mo lang i-double check yung katawan mo, kung functioning pa ba lahat, no? Pwede, basta may GP ka dito. Kaya nga importante na may GP ka, regardless kung saang city ka man dito, mahalaga na may GP ka or general practitioner na doctor dito. And then, yung doctor na yan, pwede kang annual physical exam. Usually, every 2 years yan pwede. Ang alam ko. 2 years. As long as healthy na, nakita ng GP mo na healthy ka, every 2 years. Pero kung kung may nararamdaman ka ng kakaiba, walang masamang pumunta ka sa doktor at gamitin mo yung VCP mo. Privilege mo yan kasi nagbabayad ka ng insurance dito. Yun. Yun ang maganda. Parang na-maximize ko nga eh. Yung VCP. Pero ayoko nang gamitin masyado. So, yung nandito na tayo sa recovery, no? Nag-recover ka after more than 24 hours kang tulog. So, kamusta nung feeling nung pagkagising mo? May ano ka ba? Naaalala mo ba lahat? Hindi ko naaalala. Hindi ko naaalala, talagang blanco ka. Pero masaya ako. Umiyak ako nun. Kasi nakita ko yung sarili ko eh. Parang nakalimutan ko na may surgery pala ako. Pero nung nakita ko yung mga tubo sa dibdib ko, I can share the pictures later. Sabi ko, meron akong hiwa, tapos 3 yung tube ko kasi na nakalagay sa dibdib. Pero doon mo ma-realize na, alam mo yung buhay, mabilis. Yung lahat na napundar mo, parang parang na-realize ko, shit, nonsense lahat ng parang magiging nonsense lahat ng pundar mo. Kung hindi ako nagising, iwanan ko na ng lahat.
Di ba, nakwento mo kanina yung sinabi ng doktor sa'yo na yung surgeon mo, na iano ka na, i-electric ka na? Nasa resuscitation area kasi ako. Sobrang unstable ako noon. 60-40 yung BP ko noon. Sinabi nila kasi yung history nung bago ako magising. Sabi ko, what's happening? Kasi bakit nakita ko may pang ganun na. Syempre, I took nursing din kasi. So, alam ko yung mga bagay-bagay na ganyan. Sabi ko, bakit may ganun? Sabi niya, we're about to wake you up kasi sarap ng tulog mo eh. Yeah? So, sabi ko, buti nagising ka. Sabi niya, siguro tinapik ka ni Jesus na gisingin ka. Siyempre, hindi pa ako handa siguro. Siyempre, marami pa tayong gustong gawin sa buhay. At saka hindi, breadwinner kasi ako ng family ko. Ako lang nagsusuporta sa pamilya Kailangan ko. ka pa doon ng pamilya mo. So, pag nawala ako, paano sila? Baka sumunod sila sa akin. Hindi, joke lang. Hindi, kasi mahirap. Ang hirap pa, breadwinner ka, sa'yo lahat nakaasa. OFW tayo, alam natin niya. Maraming may istorya ng same as story ko. Kasi senior na yung mga magulang ko, 75, tsaka 78. So, ikaw na lang talaga ang magsusupport sa kanila. May mga kuya ako, pero may mga kanya-kanya silang pamilya. So, ako wala pang Ikaw na pamilya. lang yung single. Hindi, taken ta po tayo. Okay. Single but taken. Okay. Yan. Single but taken. So, girl, sorry. Single but taken. Taga Norway yan. Hi, babe. Tawag dito. Yun nga. So, yun, marirealize mo yung buhay, yung halaga ng buhay. Pag nung nagising talaga ako, hinanap ko talaga yung cellphone ko. Kasi wala akong maintindihan eh. Puro check yung mga nurses ko. Sabi ko, can I get my phone? Sabi ko, tapos doon kayo magsalita para maintindihan ko. Sabi ko, tapos buti na lang, mabait din ng mga nurses. Siyempre, ikaw ba naman aparahan sa puso? Hindi sila mabait? Diba? Nakita mo puro tubo ko dito, tapos hindi ka mabait. So, naka-survive ako sa Google Translate. Pero yung mga surgeon talagang Yung mag-English. sobrang salute ako sa mga surgeon dito. Sobrang galing nila, sobrang professional. As in, super 5-star sa akin yung St. Anne's na hospital. Public hospital yan, ha? Pero, Parang sobrang private. 5-star ang treatment sa'yo. Pati yung kwarto ko, after sa ICU, 6 days ako sa ICU, transfer ako sa ward, mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Parang private room. Oo, para ka naka-hotel sa kanila. Para ka talaga nag-check-in. check-in May previous lang. May previous na tubo. Tapos sabi mo kanina, nakwento mo na yung mga nurse doon is mababait din. Mababait din. Although, iba yung lengguwahe nila. Sabi mo, may nagbantay pa sa'yo na Pakikita ko for sa the inyo yung whole, picture. for the whole Doon sa resuscitation day na area. tulog ka. Oo, nakabantay, nakamonitor sa akin kasi nga unstable ako. Tapos sa ICU, dalawa yung naka-assign sa akin. Everyday, dalawa. So, mabait sila. Pinapaliguan nila ako. Kasi may catheter ka, may tubo ka dyan. Talagang hinihilod nila yung likod mo, katawan mo, bibihisan ka nila. So, wala ka na rin hiya kasi syempre wala ka namang mga gagawa. Wala kang choice. Kahit nahihiya ako, wala kayong choice. Anong gusto mo? Paliguan nyo ako. Pero ang bait nila, mararamdaman mo yung care na dahan-dahan sila. Kasi may mga, ikaw ba naman 3 yung tube mo sa dibdib. Syempre dahan-dahan. Pinapalitan nila yung dressing. Talagang medyo masakit nagagalaw yung tubo. Pero nakayanan natin. So, ako sa akin, sobrang naramdaman ko yung near death. So, ako gusto ko lang talaga i-enjoy yung mga enjoy yung buhay ngayon. I-share yung story. Sabi ko nga, gusto ko rin ng mga charity works. So, hintayin nyo yung mga charity works namin ni brother. Hintayin nyo yan, abangan nyo yan. Kasi siya yung nagsabi sa akin mismo na mahilig siya sa mga ganyang Yes, so, charitable tumulong work. yan. So, So, tumulong. probably, ate, malapit na. Konting tiis na lang. Tulong-tulong tayo. Yes. Kasi mahirap yung wala kang funds. Sa pag may sakit ka. Pasalamat na lang talaga tayo, nandito tayo. Paano ko yung wala? Tsaka libre. Imagine ha, 400K kung wala kang insurance. 450,000 surgery Surgeon pa lang. Surgery pa lang. Surgery pa lang. So, kung tutuusin, yung doctor's fee, yung room and board, baka umabot yan ng mga 600, 700,000 check crowns. So, magkano sa Philippine money yun? Almost more than a million. Million talaga. So, thank you na lang talaga na nandito ako. Napakaganda naman talaga ng benepisyo, no? Ngayon, tatanungin ko naman yung syempre, naka-sick leave ka nun, di ba? So, paano yun? Meron ka bang sick leave pay? Ano yung mga incentives na nakuha mo under the social insurance?
Covered naman ng AT&T yun. Ang binayaran pa rin nila ako kasi 4 months akong sick leave. Kasi 2 months doon prior surgery. Kasi nung nalaman ko yung diagnosis, medyo nag-suffer ako ng anxiety and depression. So, talagang nahirapan ako i-cope or natanggapin yung nangyayari sa akin. Tsaka lagi akong takot, baka anong mangyari sa akin. So, naramdaman mo pala yun prior pa ng surgery, so depression, tapos Paano mo na-overcome yun? Nagpatingin ka ba sa psychologist? sa psychologist. Under VCP din? VCP din. Lahat talagang ginawa nila para sa akin. Parang yung Canadian Medical din kasi doon ako. So, binigyan nila ako psychologist, tas therapy, and then, yun nga, hindi na kasi kinakaya. Hindi ko na ako nakakatulog. So, binigyan nila ako ng first anti-anxiety. Pero hindi pa rin sa akin tumalab kasi hindi ako nakakatulog. Talagang parang napraning ako nun. So, depression is real. Hindi lang to ginagawa ng isang tao na wala kaming control eh. Alam mo yung naramdaman ko, hindi mo makokontrol yung isip mo, hindi mo makokontrol kung ano yung nangyayari. Yeah. You have the means to control. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, parang tuloy-tuloy yung utak mo kasi. So, binigyan ako ng anti-depression pill. Pero I don't advise na mag-depend kayo dun sa pill na yun. Kasi half lang yung tinitake ko nun every night para makatulog. Pero kung kaya niya pang wag mag-pill, anti-depression pill, wag niyong start. Kasi parang pain reliever lang yan eh. Para mawala lang yung sakit, parang ganun. Yeah, kasi nung nawala yung effect, Babalik ulit. mas umiyak ako. Kaya makita mo yung background ko, ayan, one way of coping Yeah. na puro Sabi discipline, ko nga, mindset. napaka-masculine ng ano niya, tapos mga ganyan, no? Kasi kailangan discipline lang talaga. Tapos mindset mo, ulit-ulitin mo sa araw-araw. Kaya mo yan, kaya mo to. Kailangan, pagkagising mo sa umaga, sasabihin mo, thank you Lord, kaya ko to. Yun lagi ang, nung simula nung na-diagnose ako, yun ang sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Kasi ang hirap, mag-isa ako dito tapos wala akong pamilya. Pero yung nag-check-in ako sa hospital, dito yung mga kaibigan ko. Sinamahan nila ako, nag-check out din ako, sinundo rin ako. Sabi ko, buti na lang may mga kaibigan ako with me that time na hindi rin ako, na sinuportahan din ako. Pero iba pa rin kasi pag pamilya mo, Totoo. yung nanay at tatay mo na nandyan sa'yo, na mag-aalaga. Kasi iba, kahit sabihin natin kaibigan mo sila, ibang tao pa rin sila. At may mga kanya-kanya silang buhay. Pero kasi pag pamilya mo, hindi ka mahihiya eh. Nanay at tatay mo yan. Tsaka lagi yung nandyan talaga. Pero masakit yun para sa nanay ko na hindi sila nakapunta dito. Nakita nila akong nakatubo. Kasi bago naka-ventilator pa ako noon eh nung tas tinanggal na lang 'yun. Kasi ano na ako na nagising. So, naranasan ko talaga sobrang hirap na mag-isa. Grabe, parang sa side ng parent, napakasakit talaga nun, no? Iyak nanay ko noon. Pero nagpadasal din sila noon bago ako i-surgery, nagpa-misa sila nanay sa bahay. Syempre, hindi naman to appendix lang. Na pwedeng usapan. kahit sabi nga ng surgeon ko, you might die on my table. So, kailangan may waiver waiver na pinirmahan doon na may point of emergency contact ka na dapat ilagay, kung sinong kukuha ng gamit mo. Alam mo ba, bago ako i-surgery, nakakatakot kasi yung mga gamit mo lalagay sa plastic, lalagyan ng pangalan. Yung parang ihahatid ka na sa huling buhay. Alam mo yun, sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, Parehas lang din yan ng preso, kukuhanin lahat ng wala. properties Cellphone, mo. lahat naka-plastic yan, pati yung bag na dinala mo dyan, naka-plastic na, naka-tape na. Sabi ko, ano to, ready to go? Hindi, just in case, pero reality kasi sila eh. Yeah. So, Kasi hindi naman talaga diretso natin sila magsalita. malalaman. You might survive, you might die. So, I cannot guarantee you that you will, you will live. Pero, doon tayo sa realistic na, you might die on my table, but I will do my best para mabuhay ka. Yeah. Pero, andun pa rin yung risk na mamamatay ka. So, alam mo yung ballpen, parang ayaw sumulat. Kahit gusto mong pirma. Dok, walang tinta. Pero maganda yun na Diretso sila talaga. Straight to the point, sinabi nila na yung ganun yung magiging consequences. Kasi sabi nga ng surgeon, this is not just appendix. This is not just any minor surgeries. Puso to pinag-uusapan natin. That's the main source of your life. Your brain and your heart. Sabi ko, syempre,
Ang gagawin natin dyan, nilalagyan kasi na ng parang plastic na ring yung puso ko para magsara. So parang annuloplasty yung sinabi nilang So parang procedure. yung kaninang description natin na para siyang funnel. Funnel. Pag may pumasok na dugo, mag-automatic siya ng... Pag naglabas ng dugo, automatic siyang magsasara. Parang gumaganon siya yung ring na nilagay sa akin para magsara. So, yung pati yung mga follow-up, check-ups, covered lahat yan. Dapat nga mag-check-in pa ako sa parang therapy, cardiotherapist ng 1 month. Ako na lang yung hindi pumunta kasi medyo malayo dito sa Borno. Tsaka, syempre, medyo picky ako sa food. Kasi sa hospital nga, hindi ko kinakain yung mga food kasi sorry, pero andito sa size sa check. So, check food yung binibigay nila sa akin. Kasi hindi talaga ako kumakain ng meat, tas may tinapay na may sabaw. Okay. Ayoko ng mga ganon. So, Okay. kakain lang ako apple. Kaya katuwa ako nung na-check out na ako, nakakain na ako ng pansit. Nag-order talaga ako Asian food after. Kasi mahal ko naman ang Czech Republic kasi ito talaga yung nagbuhay sa akin eh. So, pero hindi ko talaga rin kaya parang kumain ng pagkain nila. So, respect na lang din. So, Pero kanya-kanya naman kasi tayo ng panlasa. pero diba? when it comes to health, number 1 talaga para sa akin ha kasi nakaranas ako eh. Lahat pati follow-up check-ups, yun nga ako na lang yung turn down nung therapy na 1 month kasi doon ako magstay. Doon parang rehabilitation center for cardio patients for after surgery. For 1 month yun? 1 month. Pero covered siya ng VVP. Ayaw mo lang. Ayoko. Paid, tapos paid ka rin sa work habang nandun ka. Kasi nag-rehabilitation ka eh. So sabi ko, ako na lang mag-rehab dun sa sarili ko. Kailangan ng walking after surgery para sa blood flow. Pero sinabi naman ng doktor, or tinanong mo naman siya na okay lang ba na mag-rehab dala ako ng on my Kasi own? nga meron akong depression, di ba? Kasi baka pag pumunta ako doon, ma-depress ako, wala akong kausap, wala akong makitang ibang tao. Lalo na puro Chesky ata mga So, kasama puro mo Chesky doon. nga yung mga kausap, sabi niya. So, it can leads na naman yung anxiety and depression mo is baka maano na naman doon. Malagdag na naman. Kasi you've been through a lot. Medyo, ingat sila ha. Dito ha, pag na-diagnose ka na anxiety and depression, pwede ka nilang bigyan ng automatic yun, 2 weeks sa amin ha. 2 weeks rest ka muna sa work. Pero, At least sa company nyo. sa company namin, oo. Doon pwede yung sa doctor ko, sa GP ko. May recommendation dapat ng talaga doktor. siyang rest for a while, 2 weeks. Parang hindi ka ma-burnout. Pero talagang sa Europe, alam ko, hindi naman lang sa Czech, basta when it comes sa mental health, hindi nila yan Hindi nila binabaliwala. binabaliwala. Kasi sa atin parang, sorry Baka gutom lang. lang. Sa Pinas, di ba, parang running lang to. Parang mababaliw. Hindi ganon. So, ngayon, kasi lahat Malaking issue. naranasan ko kasi yan lahat eh. So, palimbawa, may isang tao nagbe-breakdown, papakinggan mo lang. Hindi kailangan ng payo ng tao nagbe-breakdown. Papakinggan mo lang, kaya mo lang mag-vent out. Kasi ang taong nagbe-breakdown, gusto lang niya na may makikinig. Hindi yung kasi minsan normally, as experience ko, di ba? Limbawa, nagbe-breakdown ka, sasabihin mo, yung ibang tao, ganito, ganyan. Hindi ganun ang mga dapat payuhan ng mga sa mga nag-breakdown. Makinig ka lang. Wala kang kailangan sabihin, wala kang kailangan gawin, makinig ka lang. Just be presence lang, makinig ka lang. Yun lang yung advice ko sa mga taong may mga nakakausap na parang down. Kasi hindi naman lahat, mahirap talaga kasi tayo. Pero ang pinaka maganda kasi dyan, just be kind. Oo, be kind. Meron man yan or wala, hindi mo malalaman yan. Unless nag-open up siya Nag-open sa'yo. up. Pero just be kind sa kapwa mo tao. Kasi Listen yun lang talaga, lang hindi mo din. alam kung anong pinagdadaanan yan eh. O may mga silent battles lang na hindi na nila sinasabi. So yan, lahat yan kino-covered yan kahit yung mga ganyan diagnosis ng BCP na anxiety, pero bago ka ma-diagnose ng depression, kailangan talaga sa psychologist ka, may therapy kasi. Bago ka nila, hindi basta-basta yung so nasa record ko na yung depression. So talagang makikita nila dito na ito nag-leads kasi talagang ang dami kong naging problema, pero lahat ng VCP na-covered naman. Pati yung mga gamot ko sa heart na pampalabnaw ng dugo kasi after surgery, akala ko babayaran ko.
covered pala rin ng insurance. Kinuha ko lang sa pharmacy. Yung ibang gamot, hindi covered. Pero Dun yung... sa mismo sa hospital, pharmacy ng hospital. Hindi, kahit sa labas. Okay. May yung Basta may recommend, may tungkol sa ano heart, ng doktor. tungkol sa heart, covered. Pero yung iba na parang supplements lang, hindi yun maka-covered. Pero yung pampalabnaw ko ng dugo, after surgery, nagulat ako, sabi ko, hindi ko babayaran Gano'ng to. katagal yung sa surgery na gamot? Ay, After surgery? 4 months ako naggamot. So 4 months yun na bayad lahat Bayad. ng VZP. Yung pampalit. Alam ko may discount din yung mga gamot eh. Discounted din. Kaya nga hindi ako masyadong nag-point sa Benefit Plus ko. Sobrang galing, sobrang Grabe, no? galing. Ganda, no? Ang sarap mabuhay dito, pero nakaka-depress lang din sometimes, syempre. Pero malayo ka sa pamilya mo. Pero isipin mo sana, no, ganun din yung healthcare system sa atin. Sana. Di ba? Yeah, totoo Yung naman. pupunta ka sa ospital na hindi ka magda-down. Yeah. Kasi sa atin, pera-pera ang labanan eh. Yun nga, may nakita nga ako na share ng PhilHealth, si Dr. Dizon. Hi, Dr. Dizon. Yung kabilang na sa benefits ng PhilHealth ang bypass surgery. Wow! Totoo Ayun. ba sa atin? Sa atin. So, dun sa, anong hospital ba to si Doc? Basta dun sa hospital na yon ay free ang bypass surgery. Basta PhilHealth member. Ngayon, hopefully, lahat ng sakit, hindi lang bypass surgery. Oo, sana lahat. Kasi ako nasa atin, na-bypass din ako. Bypass din yun. Dumaan ako sa bypass and then yung nalagay yung ring. So, sa atin kasi, di ba, yung, alam ko kahit may edad, kahit hindi sila bayad ng PhilHealth, makaka-avail sila, pwede sila maging member ng PhilHealth, lalo na sa mga senior. Alam ko ganun na ngayon eh. So, I'm not... Kailangan ko malaman yan para sa magulang Alam ko, basta senior, automatic magkakaroon sila ng PhilHealth. Pero limited lang ang coverage niya. Pero kahit hindi sila maghulog, may PhilHealth sila. As far as I know. Okay. So, ayun. So, hopefully, makovered lahat. Sana, Nasa sana. atin kasi yung magagaling na doktor, magagaling na nurse. Ang problema, yung ano nila, mahal. Mahal yung Hindi fee, afford mahal. ng iba. So, Pag sana. wala, pag sa public, hindi naman, no? Pero sana nga, nananalig pa rin ako sa healthcare system ng Pinas. Sana. Maging ganito rin ang healthcare system nila doon. Yung kung gaano kaganda dito. Kasi, ang hirap sa atin, pag wala kang pera, bye-bye ka na lang sa mundo, di ba? Tapos yung palang habang naka-sick leave ka, bayad ka 100% ng company. 100%. 100%. 60 days. For 60 days. Tapos 60 yung days. the rest, di ba 4 months ka naka-sick leave? Government yung social insurance. insurance, okay. Pero 60% lang. So, yun na yung parang sick leave talaga from social insurance. Kasi alam ko ganun eh. Pero sa atin ba may makukuha ka ng 60%? And take note, ano ka lang, nagpapagaling ka, recovery ka dito, na. nakahiga lang ako dito, nag-recovering, pero nagbinabayaran, ano yan, automatic direct deposit sa bangko. Wala akong... Meron ka ba na-receive na mga letter or notification? Automatic lahat yan sa akin. Ginawa ng hospital. Hospital and camp. Ang magagandahan kasi dito, synchronized lahat. Yeah. Yung hospital at saka office, nina-notify nila, nakakakuha ko ng notification na, yun nga, naka-admit to, naka-sick leave to, so automatic si company, sila na lahat gumagawa at the back. So wala ka nang intindihin, wala nga akong fill up na form, wala ako lahat. Parang madali, Unified ang system nila dito. hassle-free talaga. Basta may number ka, alam na nila lahat ng information Yun mo. nga, yung pag at parang may sick leave number, pinoprovide yung yung hospital. So, ito i-provide mo sa office mo just in case. Kasi synchronize yan sa system. Yeah. Ayos talaga dito. Ibabalik ko lang yung depression topic na napag-usapan natin kanina. Totoo po talaga yun. Especially sa case niya, no, na-diagnose siya ng, sa heart problem. Tapos, isa-surgery siya. Tapos, solo siya dito. Wala siyang pamilya. Tapos, breadwinner pa siya. So, syempre, yung tendency talaga ng depression is malaki ang chance. So, totoo pong nangyayari yan, hindi lang siguro sa ating mga OFW, but marami rin, kahit yung mga ordinaryong tao dyan sila. Kasi tunay yun, kaya nga, pero ano lang, dapat malakas talaga rin ng loob mo. Sarili mo lang din yung kakausapin. Isipin mo lang sarili mo lang din ang katulong mo. Kasi magtatalo yan eh. Kailangan kausapin mo yung sarili mo rin talaga. Kausapin mo yung utak mo na you can do it. Na hindi ka nag-iisa. Ganyan. Pero
may mga times talaga na magbe-breakdown ka. A lot of times ako nag-breakdown. Yeah. Pero pasalamat na lang din ako sa partner ko na she never leave my side. Talagang naka-video call yan all throughout, 24 hours. Kulang na lang basabog na yung cellphone ko, motolite yung baterya. Sobrang nakabantay lang siya. Dapat kasi talagang may kausap taong, ka. may handang makinig sa'yo. Kahit anong mangyari. Yun lang din. Dapat kahit isang tao lang. So, kahit best friend mo or partner mo na hindi ka i-judge. Sobrang hirap kasi ikaw ba naman meron kang tubo-tubo or sugat-sugat sa katawan? Tas uuwi ka mag-isa? Yeah. Sino mag-aasikaso sa'yo? Kilos ka, magluluto ka para makakain? Siyempre, hindi naman tayo mayaman para umorder ng umorder. Diba? Parang you're on your own talaga pagka nasa ibang lugar ka. Naiyak ako nun pa habang naliligo ako, naglilinis ako ng katawan ko after surgery, after sa hospital, mag-isa ako. Dapat nanay ko yung mag-aalaga. Yun, naiiyak na ako. It's okay. yung dapat nanay mo mag-aalaga sa'yo, pero wala. Yung, alam mo yung kikilos ka, tataas mo yung kamay mo. Masakit kasi may sugat, pero tinitiis mo lahat kasi kailangan mong maging malakas. Kasi wala ka namang ibang choice. Wala ka At namang wala ka ibang ibang choice. maaasahan. Pero tinaman nyo naman ako ngayon, taba ako, di ba? Tumaba ako kasi talagang gusto kong magpalakas, gusto kong maging maayos yung katawan ko para sa pamilya ko. Kasi sabi ko nga, hanggat buhay ang magulang ko, kailangan buhay ako. Kasi sila lang yung purpose ko. Isa sila sa purpose ko, bakit ako nag-ibang bansa. Kasi ako lang talaga yung nagsumikap, hindi naman sa magkakapatid, pero ako kasi yung talagang medyo mataas yung pangarap para sa kanila. Kasi ang nanay ko is simple lang, nasa bahay lang yan. Ang tatay ko is construction dan. Galing ako sa talagang mahirap na pamilya kami. Pero hindi ko dun tinigil kasi na hindi lang tayo magiging mahirap. Kumbaga yung pangarap mo Makakaahon sa tayo, pamilya. hindi man tayo mayaman, pero makakaranas na kayo ng dati is Ginhawa. dati hindi tayo makatikim ng beef. Makakatikim na tayo ng beef ngayon kahit papaano kasi Kahit corned beef Oo. lang. hindi na tayo Lucky Me beef. Ikaw corned beef na natin. Medyo corned beef ka kami, di ba? Yeah. Pero yun, di ba, kahit naman sino na nag-OFW, gusto yung pangarap sa pamilya na gano'n. So, Yun lagi ang rason. sobrang lahat, sabi ko, isa pa sa isipin ko nga, ba't madadepress ako? Sinong mag-aalaga? Kung may mangyari sa akin, sinong mag-aalaga? Sinong magsusuporta sa tatay at tatay ko? Alam mo yun, lahat na pumapasok sa isip mo. Siyempre, isipin mo pa lang, hindi mo alam mangyayari sa'yo sa surgery sa table kung makakaya. Masosurvive mo ba o may komplikasyon ba sa habang nagsa-surgery? Lahat, takbo yan sa utak mo Kasi puso yan Okay lang sana kung gallbladder yan or kung ano-ano appendix, okay lang. Puso yung gagalawin sa'yo Yeah. Diba? May magkamali lang yung surgeon na sundot or whatever na. Diba? So, hindi mo alam mangyayari. So, lahat. Pero na-overcome naman natin ngayon. So, masiyahin na ako ulit. Na joker na ako ulit. Kasi talagang nawala ako sa sarili. Nawala yung jobs na makalokohan. Joker kasi talaga ako pag komportable ako sa tao. So, ngayon, bumalik naman so far after a year. Pero 6 months after surgery, talagang medyo hindi ako pa sa sarili ako. Hindi ako nakikipagmingle sa mga tao. Ayaw kong tumanggap ng tulong. So, selected people lang talaga yung kinita ko within that 6 months. Kasi ayoko ng pabigat ba, kumbaga. Siyempre, kanya-kanya tayong buhay. Pero good thing now, thank you rin sa mga friends na sa akin, nakasubaybay. Shout out kay Benson at Charlon. Kasi sila talaga yung mag-asawang after ko lumabas ng ospital. Sila yung kasama ko sa walking. Sila yung nandyan na hindi ako iniwan. Every week, sinacheck nila ako. So, until now, ayan, na healthy na ako. Tsaka si Thea, yung naglabas sa akin sa ospital. Yan. Yan tatlong yan. Sobrang thankful ako na nandiyan sila after my surgery. Kasi wala akong pamilya Pero, syempre, thankful din ikaw dapat sa mga naging kaibigan mo, sa mga naging kaibigan ko din. Sa kaibigan ko sa pre-op na sila Madam Jocelyn yan. Natumulong sila sa pre-op ko, yung bago ako maoperahan. Tumulong sila sa mga pagbili ng mga kailangan ko dito sa bahay after. Yan. So, sobrang thankful. Pero, yun nga, kailangan yung i-check yung health nyo every now and then. Yeah. Kaya ikaw, brother,
Na joke lang. Mukha healthy naman. Diba? Masyado tayong seryoso eh. Hindi, sa totoo lang, minsan nakakaramdam din ako ng ganyan. But I'm very careful na i-entertain ko ba siya o hindi. For me, pagka nandyan ako sa anxiety part, medyo naglalaylo ako. Minsan lumalabas ako. Oh, yun. Naglalakad ako. Yan, Kasi tama yan. para sa akin, nare-reset yung isip ko eh. Yun, Especially good. now na marami akong pinagkakaabalahan. So, para sa akin, overwhelming sa utak ko yan na nasa ganitong position ako. Tapos, dyan pumapasok yung mga anxiety and depression. So, usually, walking talagang ginagawa ko. Tsaka pag marami kang ginagawa, brother, walang space yung depression tsaka anxiety. Saan pa napupunta? Saan pa siya pupunta sa'yo, no? Hindi, Space. meron, mako-caught up ka pa rin. Sa gabi, no? Pag, oo. halimbawa- Especially na, parehas naman tayo na solo tayo sa isang apartment. Kasi pagka yung loner ka, yung pagka solo ka lang sa isang flat, syempre, meron time dyan na malulungkot ka, maghahanap ka ng kausap, ng pwede mong pagsumbungan ng emosyon mo. So, wala tayong ganun eh. So, yun yung, I think, pagka may mga time na parang gusto kong magsumbong na ganito yung nagiging nararamdaman ko ngayon, wala akong ganun. So, minsan, nagigising ako ng madaling araw, feeling the emotion na parang nagiging anxious ako. So, pagka ganun, kahit madaling araw, bumababa ako. Bumababa ako sa flat namin. Naglalakad ka? Nagpapahangin lang ako kasi napapaligiran naman kami ng puno eh. Yun ang maganda. So, nagpapahangin lang ako just to reset my mind. Of course, there were times na hindi ko siya kayang labanan, but iniisip ko na lang na it's okay kasi human being ako eh. May kahinaan tayo. Okay And yun din not to be okay. Yeah, and yun din yung napansin ko sa'yo. Inaccept mo yung reality na ganito yung nararamdaman mo. And it's a big jump, lalo na sa may mga depression. Kasi the more na itatago mo yan, or babaliwalain mo yan, all the more na mas magiging malala yung situation mo. Kailangan mo i-accept. Acceptance is always... Kasi i-accept mo, pagkatapos mong i-accept, kailangan meron kang steps. How to overcome it. So, pag halimbawa, ako kasi, pag na alam kong medyo nafe-feel ko na wala ako sa tamang, or parang, eto na naman siya, nararamdaman ko kasi yan, nag-games ako, or music. Kaya talagang, kasi mahilig ako sa art, mahilig ako sa music, so, lang ako, tingin ng music, tapos pag hindi pa rin siya okay, kailangan mag-games ako, yung may story, or paano ma-solve. Kumbaga, may mga diversion ka. Kailangan mo ng distraction eh. So, pag sa games kasi, kailangan mo manalo, di ba? Yeah. So, mag-iisip ka. So, nawawala siya kasi dun ka nakafocus. So, dapat, alam mo sa sarili mo kung ano ang makakapag-distract sa iyo na hindi mo maisip yon. So, yun yung natutunan ko sa nakilala ko. Good thing din. May mabuting nagawa sa akin din yung depression. Mas nakilala ko yung sarili ko. Mas tumibay ako. Ngayon, okay lang sa akin kahit mag-isa ako. Kasi kung may mag-aya or walang mag-aya sa akin, Okay lang. okay lang. I can enjoy myself. I can sit alone sa cafeteria na okay lang. Kasi, di ba, yung iba parang, ba't ako mag-isa? Parang you don't mind kung ano sasabihin nila. Parang ang lungkot naman ng buhay mo, mag-isa ka. Alam mo yung gano'n? Yeah. Ako ngayon, kaya kong tumatambay ako mag-isa sa center, nagkakape ako mag-isa, sine-enjoy ko yung sarili ko. So, yun yung dati na hindi ko kayang gawin. Tapos ngayon, nakakapag-travel na ako mag-isa. Marunong na ako mabumasa ng mapa, hindi na ako naliligaw. So, ang daming naging magandang epekto. Kasi dati baby ako eh. Lahat nakadepende ako sa kaibigan. Kasi binibigay ako ng magulang ko kasi parang baby nila ako. Spoiled brat kasi ako. So, lahat nakahain na sa akin dati. Kahit sa mga kaibigan ko, in-spoiled ako lahat. Nung naramdaman ko to, isang taon na to, from na-surgery ako sa isang taon, marami akong naging natutunan, naging independent ako. Hindi ako na nakadepende sa ibang tao, kung ano yung magiging emosyon ko. Yun lang, huwag nyo talagang idedepende yung emosyon nyo sa ibang tao. Yeah. Kailangan mas makilala mo yung sarili mo na, ito pala ako. Kasi pag mag-isa ka, mas makikilala mo yung sarili mo eh. Malalaman mo kung ano yung weakness mo, malalaman mo kung ano yung strengths mo, malalaman mo yung bagay na nakakapagpalungkot sa'yo at nakakapagpasaya sa'yo. And I think yun yung pinaka-importante, especially sa mental health natin, di ba? Kaya
mahalaga rin dito kasi hindi nila rin talaga binabaliwala ang mental health. Yung insurance natin, talagang covered siya. Hindi siya yung, baliw ka lang, hindi ka pwede. Ganun. Gutom lang yan. Gutom lang, kumain ka. Dito hindi, talagang i-assess ka nila. Tinatake talaga nila seriously dun. Yung interview sa'yo sa therapy, sa psychologist, talagang meron pa silang book. Sasagutan mo yung book. I-interpret nila yon, yung sagot mo dun sa book na yon, ano nangyayari sa'yo. Ganun sila kagaling. May mga picture pa, i-interpret mo yung picture. What do you see in this picture? Sa therapy, ganyan. So, kasi makikita nila kung talagang sobrang negative lahat na nakikita mo sa picture. Kasi papakitaan ka nila ng mga colorful picture, tas black and white na picture. Kung ano yung magti-trigger sa'yo ng lungkot, alam mo, nakikita nila yon. Parang tinutulungan ka nilang i-identify kung ano yung mga bagay na... Na nagkapag-trigger Yeah, sa'yo. yeah. Sa akin na pag-trigger kasi sa akin yung sa picture na napakita sa akin yung parang family. Kasi, so sabi niya, kung nakapag-trigger sa'yo yung family, kasi syempre malayo ka, so learn to communicate with them every day. So just to overcome yan. Kasi namimiss mo sila. So anong gagawin mo? So call them every day. So dapat talaga ma-distinguish mo ano nagtitrigger sa'yo para alam mo kung paano siya i-solve. Para resolve. O, ako kasi family. So, araw-araw, may daily attendance ako sa nanay ko. Nanay attendance. Hello. Magiging masaya na ako nun. Kasi to start my day, kailangan, sabi ko sa asawa ko na, ay, hindi pa ako nakatawag, hindi pa ako nakapag-attendance sa nanay ko. So, ngayon, masaya ako kasi lagi ko silang nakikita, araw-araw. Kasi, pero minsan, may time na, wag muna akong tatawag. Kasi parang, mas lalo akong namimiss sila. Parang trial and error kasi yan. So, wag mo siyang tawagan 1 week. Pero parang may kulang sa'yo na hindi mo sila nakikita. So, it's up for you to know who you are talaga. So, may tutulong yung sa akin naitulong yung mga depression and anxiety. Ngayon, nawala naman. Hindi siya nawawala ng tuluyan. Pero I can control. Takes a process. Nagpa-panic attack ako. Kaya ito interview mo, akala ko, di ba natanong ko sa'yo, marami kayo? Kasi may social anxiety ako. So, pag maraming tao, na-overwhelm ako. Pero unlike sa mga event, alam ko kasi expect ko na maraming tao. Pero halimbawa, pag ganitong close, tas maraming tao, medyo makikita mo yung pawis ko, butil-butil na yan, tapos nanginginig na ako. Kasi may social anxiety ako pag sa close na lugar, tas maraming tao. Kahit sa mall, nagpa-panic attack ako. Pag maraming tao. Dati, pero ngayon, medyo Medyo na-overwhelmed pa rin ako, pero hindi na ganun kalala. pinipikit ko yung mata ko, pero kasi nahihilo talaga ako pag maraming tao. So, kaya gusto kong umaattend ng mga event to overcome it. Alam mo, kailangan Parang nilalabanan mo rin. kasi di ba parang ano yan, i-immune mo yun sa sarili mo. Yeah. Parang, di ba? Pag parang sa amoy, ma-immune ka sa sarili mong amoy. Di ba? Ganun lang. So, dapat i-immune mo yung sarili mo kung saan ka natitrigger or saan, para masanay ka. So, kaya kita-kits tayo sa Barrio Fiesta. Naks! Okay, 360. Andun ako sa 360. May 360 shot Siya po yung mananawag sa inyo. Siya po. 360. I think ang pinaka-bottom line lang dyan is give some grace sa sarili mo. Regardless man kung nagagawa mo yung in-advise sa'yo at na maganda yung improvement, positive improvement sa'yo, then you should be happy kasi nakakatulong. But if in case, dumating ka sa point na bumabalik ka sa depression or nagkaka-anxiety ka, it's okay. Kasi It's okay. it's a journey. Hindi yan yung one Hindi yung pill lang na biglang mawawala. It's a journey. So you have to Process give yan. yourself a grace na okay lang na minsan maramdaman mo yung mga ganong feeling. Kasi tao ka eh. Tao ka. You have to accept your Valid journey. naman yan. Valid yun. And it's valid. At saka, dito naman talagang nire-recognize siya. Hindi ka sasabihang baliw dito. Yeah. Kasi tutulungan ka nila how to overcome. And since dito tumutulong, they take it seriously sa pagdating sa mental health, huwag kayong matakot na magpa-consult sa mga psychologists. If any case, nakakaramdam kayo ng depression or anxiety. Kasi minsan, makakatulong yan. ang depression and anxiety, tataas ang heart rate mo eh. So, Nagpapawis ang kamay. mga para ganun. lang malaman mo kung meron ka ba talagang ano ba talagang meron sa'yo. Kung magpapanik attack ka lang or may sakit ka na sa puso, walang
problema kung magpa-check ka. May mga may mga level din ng ano, 'di ba? Yes. So akin kasi nakuha ko lahat. Gifted. Parang bingo. Nakuha ko yung anxiety and depression. May sakit pa ako sa puso. So, diba? Pero ngayon, din naman kung makita mo yung picture, makikita niya yung picture last year nung na-surgery ako, talagang ibang tao yun. So, pero medyo namanas din ako nun. Tumaba yung mukha ko nun. Parang ewan ko bakit. Siguro dahil sa anesthesia. Pero super hirap. Pero dapat alagaan nyo rin talaga yung sarili nyo. So, walking ang number one. Kung pwedeng maglakad. Huwag kayong tram ng tram. No? Especially dito, ang ganda ng paligid nila o sa park nila. Alam mo, sinabi ng cardio doctor ko, ang pinaka mabuting gamot sa puso, lakad. Everyday kayong maglakad, 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Diyan magiging masaya ang puso nyo. Kasi na-practice siya. Yung mga nakaupo, kasi nakaupo ako sa work. 8 hours ako nakaupo. Pero, naglalakad-lakad ako pabalik-balik dito habang may kausap. Kasi hindi nagfo-flow yung dugo pag nakaupo eh. Yeah. So, dapat active tayo. Huwag tayong So, isang shoutout ko paralyzed. lang yung mga na-interview namin sa warehouse kasi sila ay palakad-lakad 12 oras pa. So, good for you. Ipagpasalamat nyo yan. Healthy heart kayo. Maganda sa heart yan. So, So, maganda. So talagang pag hindi yung nakaupo ka lang, stagnant Yeah. ka, hindi pa pwede yun. Mas okay talaga yung lakad. Ako, nilalakad ko mula dito hanggang center. Hanggang sa Lavni. Kasi, why not? Kaya naman. Wag lang ngayon kasi mamamatay ako sa init. Mainit, sobrang init. 38 degrees. Ako, unti-unti ko ring ini-install ulit ang paglalakad kasi sa trabaho ko ngayon, nakaupo rin ako kadalasan. I-install mo yung app na Strava. Strava. Strava? Malalaman mo lahat, miles, yung mapa mo doon. Kasi yun, gusto ko gusto ko, May mga nakikita ko goal, lahat. may achievement. So, may achievement. So, gusto ko yan. So, one way yun na para maganahan kang mag-exercise. Basta wag lang talagang Ipagsawalang bahala. Yun. Sorry, nabubulol ako. Meron bang mga pagkain or gawain na binawal sa'yo since nag-go ka sa Hindi, surgery? yung sa surgery lang yung kasi nagbubuhat ako nag-weights ako dati. Pinatigil muna ako, pero pwede na ako ngayon ulit. Okay. Nung mga So, pagkatapos lang ng surgery. Oo, kasi syempre, may hiwa na ako sa singit, may hiwa pa ako dito, tapos 3 pa yung butas ko. So, hindi pwedeng... Tsaka may tahi eh. sobra. Critical yan. So, dami ko na. Pwede ka dito, tattoo ng constellation. Connect the dots. Connect the dots. May appendix ako dito, may ganun, connect the dots. Ang dami ko ng tahi. Ewan ko, Lego ata ako. Pero, sa nakikita ko sa'yo, having this conversation, parang napaka-swerte mo and deserve mo yung pagiging laki. Grateful Deserve ako mo yan. talaga. Tsaka kasi, kung wala ako dito sa Brno, sa Czech Republic, baka ako'y wala na sa mundo. Kasi, hindi naman, syempre, sa Malaysia, may certain limit lang. Saan ko naman kukunin kamay ng Diyos ang pera? Kasi ako, totoo lang, hindi ako mayang sabihin na wala akong ipon, wala akong ganyan, wala akong sariling bahay, wala akong kotse, hindi ako mayaman, pero nakaka-survive. Kumbaga nagtatrabaho para makasurvive. Pero I'm doing something not para umalis tayo sa ganong sistema. Pero syempre, pag breadwinner ka, ano pa bang matitira sa'yo, di ba? So, pero hindi ako nagsisisi na ako sumusuporta sa magulang ko kasi magulang ko yan eh. So, pero, sana tumaba pa yung buhay nila. Tsaka ako, pero kasi iba na rin ang mararamdaman eh pag naka-operahan ka sa puso. Medyo, this past few weeks, nagpunta ako ulit sa Canadian. Kasi, nagta-tachycardia na ako ulit. Mabilis na ulit yung heart rate ko. So, ngayon, naka-monitor ako ulit. So, babalik-balik ka ngayon sa Balik every next week. This coming week, babalik ako ulit kasi ECG ako ulit. Kasi nung in-ECG ako, meron akong sinus tachycardia ulit. Talagang medyo mabilis talaga na 110 ako ulit eh, while sitting or while resting. Wala kang ginagawa. Kasi ang normal heart rate dapat ng rest is 60 to 90. So, 110 is abnormal. Nasa 110 or 120 na ako. Pag Para kang tumatakbo nun. So, pag nag-120 ako above, kailangan ko na magpa-ER noon. Yun ang sinasabi sa akin. Kaya nakakatulong din yung watch kasi Monitor yung heartbeat mo.
mag-a-alarm siya pag nag-120 ako. Nakaset kasi siya. Sabi ko, so, nung nakaraan, kaya binalik ulit yung heart medicine ko. Yung pampabagal ng So, pray nyo lang na wala ulit. Naku po. We're gonna pray for Kasi September, sisilipin ako ulit sa hospital. May schedule Naman. ulit. Well, kasi nung sa cardio ko, meron pa daw leakage kahit may konting leakage, pero daw normal yon. Pero pag halimbawa, dumami na naman yung leakage, bubuksan na naman nila ako. So, under surgery ka ulit. Same surgery? Dito na. Gitna na. Open surgery na ako nun. Pag nagli-leakage pa rin siya. Kasi nung last follow-up ko, may leakage siya konti, which is like 10%. Pero okay lang yun kasi yung leakage is until 30%, parang 20% is okay. Acceptable pa. So normal lang yun. So hindi ako nag-aalala doon. Pero this past few weeks, medyo hindi maganda yung pakaramdam ko. But So, I'm okay. any food or any Food? Wala trabaho or nakaka-trigger doon? Wala. Wala naman. Food, Talagang basta ano na yun? lang, cholesterol, mga matataba. Tapos kailangan ang mantika mo is hindi... Olive oil. Kailangan olive oil. Iba pang mayaman. No? Tapos kung mahal-mahal ng olive oil, isang ganyan. Buti pala pasta yung dala ko kasi mga Italia, mga olive oil ginagamit Hindi, okay lang naman. Hindi, pag wala, butter na lang ako minsan pag mahal naman kasi. Bari pa magkano yung ganong olive oil? 170. Mahilig ka ba magluto? No choice. basta nakakain ko. Kasi kaya hindi ako nag-aalok din ng pagkain. Kasi hindi ako confident kung masasarapan yung kakain. So, kaya syempre, pag ikaw nagluto, wala kang choice, kainin mo. Diba? Masarap o Ikaw naman hindi. nagluto Ikaw naman nagluto. So, kainin mo yan, di ba? So, kaya ganun. Basta, sa mga, kasi nung kabataan ko, grabe ako mag-inom ng alak. Isa ba yung sa nakaka-trigger? Alcohol. Alcohol and cigarette. Sa nag-yosi Yung rin? yosi. Sorry pero bata pa kasi nag-yosi na ako. Mga 18 ako nag-start nag-yosi. So, talagang yung yosi. So, tapos pero mas malakas akong uminom dati. Kasi graveyard shift sa Pilas, gabi, 9 p.m. to 6 a.m. Iinom ako ng 6 a.m. hanggang 12 noon. So siningil tayo ngayon ng katawan natin. So, pagdating mo talaga ng 35 above, Yan na. dyan na. Ang kailangan regalo namin mga katingko. Mga pang puso, yung mga garlic na Tsaka kung may mag-sponsor ng pang-BP. Ganun na yung mga regaluhan ngayon. Mga tayo. Anong regalo? O kaya blood sugar na yung BP. O kaya pang-test ng sugar. Sa sugar. Masaya ko nun. Pag yun ang mga sa akin, bigay sa akin. So, hindi na po tayo ngayon sa mga gadgets. Doon tayo sa ibang gadget. Medical gadget na tayo ngayon. Kaya quarantahin na tayo eh. Ay, ako pa lang pala. Baby pa to. Uy! Papunta na tayo doon. Ayun nga. So, sobrang covered lahat nila. Kahit saan ka magpunta. Dito sa hospital dito, kahit saan ka magpunta, covered lahat. Yeah. So, thankful ako sa VCP. Maganda naman talaga ang benefits ng VCP. Sabi ko nga kanina, hindi natin na-appreciate ngayon kasi malulusog tayo. Wala tayong nararamdaman. Pero pag dumating ka sa point ng ganyan, saka mo ma-appreciate yung benefits ng VCP. Of course, hindi naman natin hinihiling na magkaroon, gamitin nyo yung VCP, no? I-maximize because Pero siguro ang maganda na lang dyan, since meron naman kayong benefits, huwag kayong matakot na magpa-check, Yes. magpa-annual exam, magpa-laboratory kung pwede naman, at maghanap kayo ng GP kasi benefits yan ng VCP. Prevention is better than cure. Yes, exactly. Yan. So, maraming salamat sa pag-share mo. Dahil sa'yo, may enlightened ang tao na alagaan yung kalusugan nila at maging aware sila, not just the physical body, but also the mental health as well. Yes. Wala nga naman, brother. Anytime. Kita-kita tayo sa Barrio Fiesta. May 360 ulit. Nag-commercial pa ako. Pero dahil napaka-grateful mo regardless of sa mga napagdaanan mo, we will keep on praying for you for your recovery. And Sana. Thank sabayan nyo kami na ipagdasal si brother na magkaroon ng mas mabilis na recovery at hindi na siya bumalik or hindi na siya mag-go through sa surgery. Sa September, malalaman natin yan sa September. I'll update you. Update mo ko para mabisita naman kasi kita. sisilipin ako ulit nun. Hopefully, everything will go well sa September. So,
And most importantly, just be kind. Yung sabi ko kanina, be kind kayo sa mga makakasalubong nyo, makakausap nyo, kung sino man yan. Kasi yan lang talaga yung pinakakailangan. Lalo na mga loner na OFW, yung mga solong naninirahan dito. Oo, be kind lang talaga kasi yan ang pinakamahirap na kalaban. Yeah. Talaga yung mental health. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng tao. Ang mas mahirap siya kaysa sa ibang sakit na pwedeng operahan. Kasi ang mental health is nasa sayo pa rin kasi kung paano mo lalabanan. Pero nasa taong nasa paligid mo rin, sana yung ipapaligid mo na tao sa'yo, yung alam mong makakatulong din sa'yo na hindi makakapag-trigger. So, pero kasi hindi naman natin maiwasan makipag-mingle sa iba. So, yung tama nga sinabi niya na be kind na lang to everybody. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan. Diba? Isa yan sa mga natutunan ko interviewing people na wag mo munang i-judge. Just be kind and be generous kung ano man yung maitutulong mo sa kanila. Kasi hindi mo alam kung ano yung dinadala nila. Yes, that's true. So maraming salamat sa pag-share, bro. At sana gumaling ka na ng tuluyan. Oo naman. Gagawa pa tayo ng mga charity. Oo. Speaking of that, abangan nyo yan. Magkakaroon kami ng charity. Tandem kami. Sabi ko nga sa kanya, siguro, ginising ka ni Lord kasi ito yung mission natin. Oo. Nagawin natin dalawa. Tutulong And of pa course, tayo. yung sa family mo rin, sabi ko. So, maraming salamat sa pag-antabay at sa panonood ninyo sa kanyang storya, sa experience Sana sa may health nakuha system kayo, dito. no? Sana itulong kaming impormasyon sa inyo. Kung sakaling may katanungan sila sa sistema, okay lang ba na mag-reach out sila sa iyo or sa amin na lang tapos tatanungin kita? Pwede naman sa akin. Hindi naman tayo suplado. So ilalagay ko yung Facebook page niya. If any case may tanong kayo regarding sa healthcare system nila, especially the VZP, na kung halimbawa man mag-go through surgery din kayo, pwede Wag nyo naman siyang sana. tanongin. Wag naman sana, of course. Pero if any case lang, gusto may Or kung kalinawan kayong malaman. Kung gusto nyong malaman yung proseso talaga Yeah. ng how to go to the hospital, Yeah. ano mga process, ano mga papers. So far, tanda ko pa naman siya kasi nandyan lahat ng papers ko. So, just if ever na someone na sa parehas ng Scenario. diagnosis ko and you don't know where to go, I'm willing to help naman for the info. Thank you. Napakaswerte natin kasi meron ng tutulong at gagabay sa inyo. Pero sana, wag naman sila magkaroon ng Yeah, sakit sa puso. of course. Yan Sana lang. yung manatili tayong malulusog dito. Okay. Thank you so much, brother. Thank you. So, maraming salamat sa panonood ninyo at huwag niyong kalimutan na i-follow, i-subscribe at i-like and i-share itong video na to. Especially yung story ni Japs. Dahil yan ay makakatulong sa ibang tao. So, magkita-kita tayo sa susunod na episode dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo.